Hi Sir Bob, ako po si Noemi mula sa Novaliches, Quezon City. Matagal na po akong listener nyo. Madalas kong pinapakinggan yung mga stories bago matulog. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang ilan sa mga nakakatakot na karanasan namin sa bahay namin noon. Teenager pa po ako nang mangyari ang mga ito at ngayon ay 38 na ako. Hindi ko pa rin sila makalimutan. Panganay po ako sa 6 na magkakapatid. Noong mga panahon na yon, nasa abroad yung mama namin para magtrabaho, kaya kaming magkakapatid lang ang magkakasama sa bahay. Marami po kaming naranasang kakaiba roon, pero ibabahagi ko muna yung pinakatumatak sa akin at itutuloy ko na lang ang iba sa susunod. Matagal na po kaming may mga nararamdaman sa bahay, pero kadalasan ay hindi namin pinapansin. Ang unang beses ko pong naranasan ng harapan ay isang gabi habang natutulog kami. Nakasanayan naming patayin ang lahat ng ilaw sa bahay kapag matutulog na. Meron kaming malaking kwarto na may 2 kama sa magkabilang sulok. Sa isang malaking kama, magkatabi kaming natutulog ng kapatid kong babaeng si Yaufe. Mahilig siyang matulog sa may bandang pader, kaya ako naman sa kabilang side. Isang gabi, nagising ako dahil pakiramdam ko ay parang umaalon ang kama sa bandang paanan na para bang waterbed. Medyo lutang pa ako noon dahil sa biglang pagkagising at pilit inuunawa kung bakit umaalon yung kama na tinutulugan namin. Maya-maya, napansin kong parang masikip na kami sa kama, kahit na malaki naman ito para sa aming dalawa. Out of curiosity, sinubukan kong kapain ang ulo ng kapatid ko para magising siya at malaman kung ano ang nasa pagitan namin. Madilim ang kwarto kaya wala akong makita. Sa pag-abot ko, nagulat ako. Iba ang buhok na nahawakan ko. Parang semikalbo. Bigla akong kinilabutan sa sobrang takot. Napasigaw at napatalon pa ako sa kama habang kinakapa ang doorknob para makalabas. Yung pakiramdam na biglang sumipa yung adrenaline mo sa takot. Nagising yung tita ko at agad niyang tinanong kung anong nangyari. Sumilip ako sa pintuan at tinuro ko sa kanya na may tao sa loob. Sinuri niya yung buong kwarto, pati ilalim ng kama. Pero wala siyang ibang nakita. Nung gabing yon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Pinuksan na namin yung ilaw, pero natulog pa rin ako nang nakatalukbong ang kumot. May isa pa pong karanasan yung bunso naming kapatid na si Jerome. 6 na taong gulang pa lang siya noon. Isang gabi ay nagkaroon ng brownout habang kumakain kami sa sala na may kandila lang na ilaw. Madilim ang buong bahay. Inutusan ko siyang kumuha ng plato sa kusina. Dahil bata pa, hindi siya natakot at pumunta siya kahit madilim. Pagbalik niya, sinabi niya sa amin, "Ate, may babae doon, humihingi." Nagtaka kami at tinanong kung sino yung tinutukoy niya dahil kaming magkakapatid lang ang nasa bahay. Sinabi niya na may babae raw na inaabot ang kamay na parang may hinihingi. Doon na kami tuluyang natakot at sa sala na lang kaming natulog lahat ng gabing yon. Naalala ko rin po na may isa kaming kaibigan na madalas tumambay sa bahay namin at minsan ay nagsisleep over. Isang araw, nagpunta siya sa amin at doon na rin natulog. Sa sala siya humiga sa lapag, katabi ang kapatid kong si Yao dahil magka-close din sila. Habang nagkukwentuhan, pareho silang nakatulog. Maya-maya, nagising ang kaibigan namin dahil may napansin siya sa bandang ibaba ng kanyang paningin. Dahil sa lapag sila natutulog, para bang may naaninag siyang mga paa. Kinabahan siya at agad nagtalokbong ng kumot. Pero nang sumilip siya ulit, mas lalo raw itong lumapit na parang papunta na sa kanya ang mga paa na nakita niya. Sa sobrang takot ay napasigaw siya, dahilan para magising yung kapatid ko. Agad niyang kinuwento na may nakita siyang mga paa na papalapit sa kanya. Sa takot at gulat, sumigaw yung kapatid ko ng, "Lumayas ka sa pamamahay namin," habang itinutok ang Bible sa direksyon kung saan umano nagpakita ang kung ano man yon. Mahilig kasi siyang talaga magbasa ng Bible noon,
Dahil ganun din yung pagpapalaki sa amin ng mama namin. Laging may pananampalataya. Pagkatapos ng pangyayaring yon, hindi na raw muling nagpakita o nagparamdam ang kung anumang nakita ng kaibigan namin nung gabing yon. Madalas din po kaming nakakarinig ng kakaibang ingay lalo na sa kubeta. Yung para bang may nagtatapon o nagbabatong tabo kahit wala namang tao. Pati mga kaibigan naming bumibisita ay nakakapansin din at sinasabing parang may tao sa kusina o sa kubeta. Ang mga lugar na yon, kwarto, kusina, kubeta, ang kadalasang pinanggagalingan ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ikinuwento namin to sa kapitbahay naming si Kuya Buddy na parang tumatayong tagapag-alaga namin noon dahil kaibigan siya ni Mama. Ayon sa kanya, dati raw tapunan ng mga patay ang lugar namin. Noong ipinagawa raw ang bahay at taguhukay para sa Poso Negro, may mga buto raw silang nahukay. Hindi namin alam kung paniniwalaan namin siya dahil mahilig siyang magbiro. Habang tumatagal at nagkakaedad na kami, isa-isa na kami nag-abroad. Ang natira na lang sa bahay ay yung isa naming kapatid na babae na may sarili ng pamilya. Ayon sa kanya, pati mga anak niya ay nakakaranas din ng kakaiba. Minsan may mga anino, minsan may mga bulong. Sa ngayon naman po, sabi niya ay tila wala na silang nararamdaman simula nang iparenovate ang bahay. Iyon na lang po muna. Sana ay nagustuhan din ng mga listeners ang kwento ng kababalaghan sa bahay namin sa Novaliches. Thank you and best regards. Good day, Sir Bob. Silent listener po ako 2 years na from Makati City. Tawagin na lang akong Cubs. Ang kwento ko pong ito ay mula pa nung bata ako, around 8 to 9 years old. Hindi ko na matandaan, sir. Pero tungkol ito sa lola ko na tiyahin ni Airpods na itago na lang natin sa pangalang Lola Beng. Matandang dalaga si Lola Beng. Natuon na lang din yung oras niya sa pag-aalaga ng mga pamangkin niya noon at kalaunan sa mga apo. Paborito niyang apo ang kapatid ko na sumunod sa akin, sir. Mahilig nga rin palang magsugal ito kasama ang mga amiga niya. Kung minsan ay napagkakasunduan nila na pag sila ay maglalaro ng pong-its, bawal umayaw kapag nananalo. Kung kaya naman, minsan madalas, inaabot sila ng umaga. At malala pa ay mahigit 2 o 3 araw na straight sila naglalaro. Yun na lang ang naging libangan ni Lola Beng ko. Naatira kami sa iisang compound at may mahigit na 8 pamilya kami na naroon. Malaki ang bakuran namin. Pagpasok mo ng gate, bubungad sa iyo ang maliit na kwarto ni Lola Beng na tinatawag na foxhole dati ng mga sundalo. Dati kasing kuta ng sundalo ang barangay namin at halos lahat ng residente, kabilang ang mga kalulololohan ko, ay mga sundalo noon. Doon nakatira at natutulog ang Lola Beng namin sa foxhole na yon. Ayaw niyang magpapasok doon nang hindi siya kasama, lalo kaming mga bata noon sa di niya sinasabing dahilan. Minsan, sinasabi niya na lang na bagong linis niya lang daw kasi at ayaw magulo o madumihan gawa't malilikot kami. Fast forward ng konti. Isang hapon sa malaking terrace namin sa compound, halos andun kami lahat ng kamag-anakan. Nagsisiesta at nagmemeryenda. Kaming mga bata ay binigyan ng tigi-1 pongka no orange. Nang maubos ay di pa kontento yung kapatid ko na paborito niya at nang hingi pa ng isa. Binigyan naman niya ito at nagsabi ng mga katagang, "O ito, last na to ha. Wala na akong mabibigay sa'yo." Noon ay wala naman ibang kahulugan para sa amin yon. Nagtawanan pa nga ang mga tiyahin at lola namin kasi ang tatakaw daw namin. Pero masasabi naming isang senyales na pala yon para sa kanyang pamamaalam. Lumipas ang 2 araw, Sir Bob, nagulantang ang buong compound. Bandang mag-aalas 2 ito ng madaling araw,
Nagsisigaw ang isa niyang kaibigan at ginising lahat ng nasa compound. Pinagkakatok niya ang bawat bahay para sabihing si Lola Beng ay inatake at bigla daw nawala ng malay. 2 gabi na pala silang naglalaro ng tong its ng tuloy-tuloy at walang pahinga, sir. Sinugod sa ospital ang Lola Beng at kalaunan ay binawian na rin ng buhay. Masakit para sa buong pamilya namin ang pangyayaring yon. Pero kung oras mo na, oras mo na. Nagkaroon din naman ng mga senyales dahil nag-iba ang aura ni Lola Beng bago mangyari ito. Ang ilan kong tiyahin ay napansin din dahil may mga oras na para itong naghahabilin na at sobrang bait. Lahat binibigay kung anong hingin nila. Kinabukasan, unang araw ng burol niya, naghahanap sina mama at iba kong tiyahin ng larawan na ipanglalagay sana sa ibabaw ng kabaong. May nakita sila na isa at close up at agad sanang ipapadevelop sa may kilalang Photoshop noon. Nang biglang natigilan sila nang nagliligpit na ng mga gamit ni Lola Beng kung saan kinuha ang litrato. Napansin kasi ni mama na parang may imahe ng bata sa may balikat ng lola ko sa larawang napili nila. Agad naman tiningnan ng mga tita ko at doon nga nila kinumpirma na meron. Batang babae ang nakita sa imahe, Sir Bob. Malabo ang muka pero mahalata mo ang hugis ng muka at buhok nito. Kinilabutan sila at agad nilang tiningnan ang iba pang mga litrato. May isang litrato doon na kuha lang daw nung nakaraang buwan. Reunion yata ng mga amiga niya dahil marami sila sa picture. Masasabi mong parang squad goals. Asa bandang gitna si Tita Beng. Nang titigan at usaing mabuti ito ng isa kong tiyahin, nandun pa rin yung batang kasama niya, Sir Bob. Same na balikat at same na anggulo. Doon na nagkaroon ng spekulasyon na maaaring sundo daw ito at sinundo na ang aming Lola Beng. Ang nakakatakot ba doon, sir, kahit na marami na silang picture, andoon pa rin yung batang multo at kasama pa rin sa litrato sa may balikat niya. Agad itong itinabi ng tiyahin kong isa. At yung isa namang litrato na ilalagay sana sa ibabaw ng ataol niya ay pina-edit na lang muna ang background. Lumipas ang ilang gabi ng burol. Maraming tao noon. Andun din kami sa terrace. Nagkukwentuhan at nagkakainan. Maya-maya ay biglang tumayo at pumasok yung asawa ng tito ko sa bahay dahil daw may kukunin siya. Nagtaka daw sila dahil iba ang itsura ng asawa ng tito ko. Parang namumutla at ang tahimik na nagmamadaling makapasok. Kinabukasan, napagdesisyonan niyang ikuwento ang totoong nangyari kagabi. Nakita niya raw yung bata na nakaupo sa hagdan ng balkonahe malapit kung saan nakaburol si Lola Beng. Nakablusang puti, madilim ang muka na parang natatakpan ng buhok. Di niya daw kinaya dahil andoon lang daw yung bata nakaupo at parang nag-aantay. Marami din daw ang nakapansin o nakakita sa bata na nakikipagburol. May puno kasi kami ng santol noon sa may tabi ng foxhole ng Lola Beng ko. Isang gabi, napansin daw yun ng isang kapitbahay namin. Pero binaliwala niya lang dahil ang akala niya ay kamag-anak namin. Meron pa si Ante Cora na may tindahan noon malapit sa amin. Isang gabi, nakipaglamay siya at nakita niya raw na may batang nakatayo sa may uluhang parte ng ataol ni Lola. Sir Bob, nagkaroon ng usap-usapan sa aming mga magkakamag-anak na yung bata daw na yon ay baka yung pinsan ni na Papa na matagal nang namayapa. Paborito rin daw kasi yon ni Lola Beng. Malakas ang kutob nila na baka iyon ang sumundo kay Lola. Dahil sa imahe sa mga larawan ng multo ay may resemblance daw ito nung tita ko na yon. Isinama sa libing ang mga gamit ng lola ko pati na rin ang mga larawan kung saan andoon ang imahe ng multo na sumundo sa kanya. Doon ko nasagot ang tanong kung bakit ayaw niyang magpapasok, Sir Bob, sa kanyang tirahan noon. Marahil nakikita niya ang multo at aware siya na sinusundo siya nito. Dahil one time na may sakit ako at mataas ang lagnat ko, doon ako pinatulog sa kwarto niya at siya daw
magtitingin sa akin dahil wala sina mama at papa. Iniwan niya yata ako noon dahil alam niya nakatulog na ako. Bukod sa lagnat ko na mataas, sir, may iba pa akong naramdaman. Di ako mapakali at dahil bata, para akong nagdidiliryo. May naaninag akong bata noon pero sobrang layo kahit ngayong inaalala ko. At itong kailan lang, bago naman namatay ang lolo ko na tatay ng airpat ko na kuya ni Lola Beng, parang nagaya din sa kaso niya. Sinundo din. Pero walang imahe sa litrato o kung anumang may nakita. Tanging para may kinakausap lang siya paggabi at kung minsan ni-reach out niya yung kamay niya na parang may inaabot siya. Halos magwala yung tita ko na bunso ni na airpat. Pag nangyayari yon, agad siyang nagmumura para mataboy ito. Ito lang, Sir Bob. Sana mapili at mabasa nyo sa channel nyo para naman mapakinggan ko rin. Mahilig din talaga ako sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan. More power sa inyo, Sir Bob, at pasensya na kung medyo napahaba ang kwento ko. Maraming salamat. Hi po, Sir Bob. Kumusta kayo? Tawagin na lang akong Ann, 33 years old, taga Southern Leyte. Ang ikukwento ko po ay tungkol sa mga naranasan kong kababalaghan nung ako'y maliit pa, hanggang sa ako'y magdalaga na. Nakatira po kami noon malapit sa may sapa. Wala pa pong masyadong nakatira na malapit sa amin ng mga panahon na yon. Elementary days pa po yon. Habang naghahabulan kami ng kapatid ko, pumasok ako noon sa bahay namin. Nila ko nga lahat ng pinto, sabay sigaw na, "Ma, si Loloy o," ayaw tumigil. Tapos walang sumagot, kaya tinawag ko ulit si Mama. Nakisabay na rin yung kapatid ko. "Mama! Mama!" Tawag pa namin nun. Tapos may sumagot sa may CR ng, "Oh." Yung CR pa namin ay nakahiwalay sa bahay. Then tinawag na naman namin hanggang sa mga 3 tawag na po kami pero panay, "Oh," lang yung sagot. Boses talaga ni Mama kaya pumunta ako sa CR. Kinatok ko, walang sumagot. Pagsilip ko, walang tao kaya nagtakbuhan kami ng kapatid ko nun at naasalubungan namin si Mama. Hingal na hingal kami. Hindi lang talaga ako ang naka-experience ng ganon, pati si Mama. High school days. Habang nagpapahinga daw siya sa kanyang higaan, may narinig daw siyang mga yabag sa labas, katulad ng kay Papa. Kaya tinawag niya to. Sumagot naman ng, "Oh." Then bumagsak raw yung kahoy, kasi ganun yung papa ko tuwing hapon. Nangunguha ng kahoy panggatong namin sa bahay. Tinawag ulit ni Mama. Sumagot ulit ng, "Oh." Nagalit na si Mama. Kasi bakit raw panay "o" ang sinasagot sa kanya? Nung nilabas niya ay wala namang tao. Ilang minuto pa ang dumaan ay dumating si Papa na may dalang kahoy kaya tinanong ni Mama na, "Ngayon ka lang pa?" Ang sagot naman ni Papa, "Kita mo ngayon lang dumating eh." Sabay tawa. Umismid naman si Mama pero deep inside raw ay may kaba na siyang nararamdaman. Patuloy ang mga ganong tagpo sa bahay namin. Medyo nasanay na nga kami. Pero may pangyayari talaga na hindi na namin ipinagsawalang bahala. Nagkasakit na si Mama, namayat, hindi makatulog ng maayos. Panay gising raw siya kasi pakiramdam niya ay para siyang nasa hukay na hinihila siya pababa. Isang gabi habang kumakain raw siya, maingay raw yung mga aso sa labas kaya sinilip niya. Nagtaka pa nga si Mama kasi parang tanghaling tapat yung sa may labasan. Kitang-kita mo talaga yung mga bato. Kakaiba raw talaga ng gabing yun. Nang may makita siya naglalakad sa may unahan, papunta raw yon sa may sapa. Patangkad raw yon na mukhang parang tipaklong pero yung katawan ay yung sa kangaroo. Nagkusot pa nga raw si Mama ng mga mata dahil baka namamalikmata lang siya.
Pero yung mga aso ay panay tahol pa rin, pero hindi makalapit sa nilalang. Sobrang natakot daw si mama nun kaya ginising niya si papa. Nagpatawag na nga yung tiyahin ko noon ng albularyo. Ang sabi ay daanan o pathway pala ng mga kakaibang nilalang ang parte ng bahay namin. Hindi naman raw nananakit pero mahilig magpapansin. Ang gagawin lang naman ay magpatugtog araw-araw para i-claim na kami talaga ang nagmamay-ari ng bahay at hindi sila. Hindi kasi mahilig magpatugtog si mama. Ayaw niya ng maingay. Pero sinubukan namin. Simula nun, wala na akong naririnig na mga panggagaya ng boses. Actually po Sir Bob, maging sa ibang bahay sa aming baryo, malapit rin sa sapa, ay may ganun rin daw pangyayari ng paggagaya ng boses at muka. Hanggang dito na lang muna Sir Bob. Sana po ay mapainggan ko ito sa inyong channel. Salamat at mag-iingat ang lahat. Hello po. Ako nga po pala si Patrick, isang 4th year college student mula sa Tablas, Romblon. Parati po akong nakikinig sa mga kwento nyo, lalo na po kapag naglalaba o pampatulog. Ang kwentong ibabahagi ko ay isang totoong karanasan namin ng aking mga kaklase nung grade 9 pa lang kami. Nangyari ito nang pumunta kami sa aming lumang bahay, isang lugar na maraming kakaibang pangyayari na matagal na naming nararanasan bilang pamilya. Mahaba ang vacant time namin noon at malapit na ring mag-uwian para sa tanghalian. Nagkayaan kaming mamitas ng star apple at naisip kong ayain sila sa lumang bahay namin dahil marami pa ring bunga roon. Hindi naman yun ganun kalayo sa aming paaralan kaya naglakad na lang kami. Dumaan kami sa tubigan o palayan. Habang nagkukwento ako tungkol sa mga kababalaghang nararanasan namin noon sa bahay, mga boses na ginagaya, mga tunog na parang may paparating kahit wala namang tao, at iba pang hindi maipaliwanag. Pagdating namin sa bahay, halos natatakpan na ito ng matataas na damo pero hindi naman sobrang gubat dahil paminsan-minsan ay bumibisita pa rin kami ni na mama para maglinis. Nagpahinga muna kami sa terrace bago ko binuksan yung lumang pinto ng bahay. Pagpasok ko, sinalubong ako ng makapal na alikabok at napakadilim na loob. Pumasok din ang mga kaklase ko at naupo sa mahabang upuan. Habang nasa-cellphone sila ay niyaya ko yung kaklase kong si Melody na lumabas kami para mamitas ng star apple. Naiwan naman sa loob sina Kikay, Jenny, Lihoni at Zenny. Umakyat ako sa puno at isa-isang binato kay Melody yung mga bunga. Ilang minuto lang ang lumipas, bigla naming nakita na nagmamadaling lumabas yung 4 naming kasama. Pagkababa ko ng puno, agad akong tinanong ni Kikay, "Matagal na ba kayong lumabas?" Nagtaka naman ako. "Oo naman, kanina pa kami ni Melody sa labas namimitas." Napatingin siya sa akin at halatang namumutla. "We, kasi nakita kita kanina sa kusina, nakatalikod ka. Nilapitan pa nga kita at niyayang lumabas para mamitas, pero hindi ka sumagot. Tapos bigla kang lumabas." Agad kong sinabi, "Hindi ako yun. Matagal na kaming nasa labas." Sumang-ayon din si Melody na matagal na kaming nasa labas. Lalo silang natakot nang idagdag ni Kikay ang isang detalye na hindi niya makalimutan. Napansin ko, parang wala kang linya sa pagitan ng ilong at bibig. Kinilabutan kaming lahat. Napasabi pa ako ng, "Gagi ka, hindi ako yun." Pero sa totoo lang, alam kong seryoso siya. Namutla silang lahat dahil alam kong posible yung nakita niya. Hindi na yun yung unang beses na may ganitong pangyayari sa lumang bahay namin na haunted house na nga. Dahil sa takot, nagkayaan na kaming bumalik sa paaralan. Isinara ko na ang pinto at nagsimula kaming maglakad pabalik. Habang nasa daan,
Hindi pa rin natatapos ang usapan tungkol sa nangyari. Doon ko naman naikwento ang isa pang kababalaghan sa lugar. Ang nilalang na kayang gumaya ng boses ng tao, minsan ay kakilala mo. Ayaw na sanang makinig ni Zenny dahil natatakot na siya. Pero pinilit pa rin ako ng iba na ituloy ang kwento. Sinabi ko sa kanila ang paniniwalang kapag may tumawag sa iyo ng 2 beses lang, huwag agad sasagot dahil maaaring hindi totoong tao ang tumatawag. Hindi pa man ako tapos magsalita, bigla na lang may sumitsit mula sa direksyon ng lumang bahay. Nagulat kaming lahat. Biglang napatakbo si Jenny habang nagsisigaw sa takot. Sinabihan ko siya na, "Tumahimik ka, huwag mong pansinin." Pero ilang segundo lang ang lumipas, muli na namang may sumitsit. Sa pagkakataong yon ay napasagot na si Jenny. "Sino ka?" Kinabahan ako kaya agad ko siyang pinadura at pinaapak sa lupa. Ayon sa nakasanayan naming paniniwala bilang pangontra sa anumang maaaring mangyari. Pagdating namin sa paaralan, biglang sumama ang pakiramdam ni Jenny. Sumakit yung tiyan niya, nahilo at parang nasusuka. Naisip ko na baka may kinalaman yon sa paglingon at pagsagot niya sa narinig naming sitsit. Nilagnat siya ng hapong yon, pero kinabukasan ay maayos na ulit yung pakiramdam niya. Hindi lang ito ang mga kababalaghang naranasan namin sa lugar na yon. May mga pagkakataong may nagpapakitang tila ginto na para bang ibinibigay na sayo. May mga gamit na bigla na lang nawawala at makikita mo sa ibang lugar. May mga gabing may mga batong gumugulong at tumatama sa bubong, pero kapag lalabas ka para tingnan, wala namang makikitang anumang bato sa lupa. Isa pa sa hindi ko makakalimutan ay ang mga alitap-tap na tila sabay-sabay nagpaparada sa tubigan papunta sa kabilang bahagi ng bukid. Ayon kina lola at mama, naroon daw ang isang nakatagong ginto na may bantay, at kung minsan ay nagpapakita ito sa taong gusto nitong pagbigyan. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko ang mga pangyayaring yon. Kung totoo man ang lahat o may iba pa itong paliwanag, isa lang ang masasabi ko, hindi namin malilimutan ang araw na yon. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Sa susunod naman ay ibabahagi ko pa ang iba naming karanasan sa lumang bahay at sa mga kababalaghang nangyari doon. Magandang araw po, Sir Bob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nel, 32 years old, taga Bacoor, Cavite. Ito pong ibabahagi ko ay mula sa bahay na binili ng amo ko. Maikli lang po ito. Nagsimula ito noong 2019. Unang araw sa bahay ng amo ko ay okay naman ang tulog. Pero nung ikalawang araw, halos araw-araw ko nang nakikita yung babaeng nakaitim na gown. Ang naapagtataka, tuwing 10 PM siya ng gabi nagpapakita sa akin. Minsan, hindi pa nagtatagal ang tulog ko, ay lagi ko na siya nakikita sa higaan ko. Nang minsan naman, nagbakasyon yung amo ko sa Bicol. Bali ako lang yung naiwan sa bahay. Ilang araw na hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa pagpapakita at pagpaparamdam. One time, pinaglinis ako ng amo ko sa taas ng bahay nila. Nung pababa na ako ng hagdan, nakita ko yung babaeng nakaitim na gown. Halos araw-araw o gabi-gabi ko siyang nakikita doon sa bahay ng amo ko. Ito lang po ang maikling kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. More power sa inyo. Hi Boss Bob, dahil natutuwa ako sa YouTube mo ay gusto ko rin mag-share ng creepy story kasama yung mga kaibigan ko nun. Isang hapon taong 2015 ata ito, nag-text yung kaibigan ko.
Nasa trabaho ako noong mga oras na yon. Siguro mga 3 to 4 p.m. na. Malapit na rin naman mag-uwian kasi hanggang 5 p.m. lang naman ang office hours. Pre, sama kayo ni Marvin swimming overnight sa private resort. Kinuha ng kaibigan ko sa may Bacoor lang, malapit. Sabi ko, sira ulo ka ba? May trabaho ako. Pati sila ay meron. Ang sabi naman niya ay hindi kami magpapaumaga. Hanggang 2 to 3 a.m. lang kami. Ang sabi ko naman, sige, deal na yan. Pag uwi ko ay diretso ako sa computer shop kasi doon nagtatrabaho yung tropa kong nag-invite sa akin. May dala na akong gamit. Dumating na rin si Marvin. May dala na rin gamit. Si Eng naman, ready na rin. Hinihintay na lang yung may-ari ng shop para siya muna yung magbantay ng computer shop. Siguro mga 8 to 9 p.m. kami umalis. Habang nagbabiyahe, nag-uusap kami. Ang sabi namin, delikado na dahil baka mapagtripan kami sa lugar na pupuntahan namin. Uso kasi yung gangster dati. Baka mabanatan kami. Yung resort kasi ay medyo malayo sa babaan ng jeep. Mga 10 to 15 minutes pa ang paglalakad. Mahabang paglalakad ang ginawa namin. May daan na pa letter Y. Kumbaga left and right. Sa left side kami. So far, wala namang tambay at medyo maliwanag pa kasi sa ilaw ng mga bahay. Pagdating namin sa venue ay okay na. Kain, swimming, kwentuhan. Around 1 a.m. ay nag-pack up na kami kasi may work pa kami kinabukasan. Mga 2 a.m. kami nakalabas ng resort na ito na kung papunta kami, may liwanag pa sa daan kasi open pa ang mga bahay doon. That time, 2 a.m. Madilim na. As in wala na talagang liwanag. Bali yung buwan na lang yung nagbibigay liwanag. Alert kami kasi baka mapagtripan kami. Tas ito na nga yung sa Y na daan. Nagulat kami kasi may lumabas sa babaeng naglalakad. Bulungan kami. Sakto may kasabay na tayo maglakad. Sabi ko, pre, unahan natin. Tingnan natin yung itsura kung maganda. Boss Bob, medyo lakad patakbo na yung ginawa namin. Pero hindi namin siya maunahan. Hindi kami nag-iisip ng masama, baka kasi mabilis lang siyang maglakad. Nung palapit na kami sa kalsada, tumawid yung babae. Akala namin sasakay ng jeep. Nagkatinginan na lang kami. Kasi dire-diretso yung babae sa bakanteng lote doon sa sirang bahay. Tapos nawala. Napamura na lang kami. Tapos biglang sakay dahil sa takot. Doon lang namin na-realize bakit di namin maunahan sa lakad at hindi nalingon yung babae. Dire-diretso lang yung lakad niya tapos parang nakalutang lang. Ito lang po ang kwento ko. Marami pa akong kwento. Sa totoo lang, hindi ko alam kung open o slightly open lang ba yung third eye ko. Kasi bata pa lang, malakas na yung pakiramdam ko sa ganyan. Sana po ay masama ito sa makukwento ninyo sa channel.